Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague bago ang kanyang confirmation of charges. Maging ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs may panawagan din. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ang balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano na ang update dyan? Hi Jester, nandito nga ako sa isang cafe. Sa The Hague, Netherlands kung saan kasalukuyang nagaganap ang press conference ng Duterte Panagutin Network at dito nga pinag-uusapan ng tungkol sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte na gaganapin simula bukas February 23 hanggang February 27 sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Dito rin sa press con na ito ay kanilang pagkakataon na panawagan at muling panawagan ang paghingi ng hustisya para sa mga naging biktima ng alleged war on drugs sa ilalim ng Duterte administrasyon. At dito nga nagsalita ang ilang mga kaanak ng biktima at nireiterate nga nila ang kanilang hiling ng hustisya. Present dito ang ilang miyembro ng pamilya, as I've said earlier, ng biktima ng alleged war on drugs ni former President Duterte, si Shira Escudero at Lor Pasco, at mula naman sa Rise Up si Rubilin Litao. Ang ilang mga abogado ay nandito rin sa press ko na ito mula sa NUPL, sila Attorney Cristina Conti, mula sa Duterte Panagutin Europe, Ikay Enriquez, at mula sa Karapatan, Attorney Cristina Palabay. Bukas, no, mga kapatid, tuloy na nga ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula February 23 hanggang 27, at sa unang araw po ay aasahan natin ang opening statements ng lahat ng panig, no, mula sa prosekusyon, sa defense at saka sa hanay ng mga biktima through their counsel, no. Ang confirmation of charges na ito ay hindi pa po ang aktwal na trial. Sa pagdinig na ito, susuriin ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa full trial at kaugnay ng alegasyon nga ng crimes against humanity sa kanyang kampanya kontra droga. Bagaman nagdesisyon nga si Duterte na hindi personal dumalo, itutuloy ng pre-trial chamber ang proseso. Sa mga susunod na araw, mga kapatid, ilalatag ng prosekusyon ang kanilang ebidensya, haharapin ito na depensa at magsusumite rin ng pahayag ang mga abogado ng mga biktima. Tatlong possible outcome po, mga kapatid, ang ating nakikita dito. Una, mako-confirm ang mga charges at tutuloy ito sa trial. Pangalawa, maaaring walang makonfirm ng mga charges at wala munang trial. Meron din pangatlong opsyon, maaaring ibalik ng prosekusyon ang mga ebidensya sa maaaring ibalik rather, no, ng pre-trial chamber ang ebidensya sa prosekusyon upang pagtibayin ang mga ito. Maaari pong mapanood ang confirmation of charges sa pamamagitan ng ICC website live stream at ganoon din sa kanilang Facebook at YouTube account with 30 minutes na delay due to security reasons. Yun muna, mula dito sa The Hague, Netherlands, ako po si Angela Lagunsad Castro. Angela, meron ba naging pahayag itong mga supporter at legal team nga nitong mga naging biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dun sa naging desisyon nga ng ICC na payagan yung hindi personal na pagdalo ng dating Pangulo? Actually, kanina-kanina lang bago ako tumayo sa inyo, nagsasalita dito yung mga ilang pamilya nga ng biktima ng drug war sa ilalim ng Duterte administration. Si Ma'am Lor Pasco, no, siya yung nanay ng dalawang biktima ng EJK. Sinasabi niya, kung sinasabi daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay matanda na, siya rin daw ay matanda na, pero hindi siya hihinto. Hindi siya titigil sa paghanap po ng hustisya. Umabot man ito ng ilang dekada, yun ang kanyang sinabi. Okay, patuloy nating aantabayanan yan. Maraming salamat. Nag-uulat live mula sa The Hague, Netherlands, Angela Lagunzad Castro. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.